at kuya, after na i-reveal ni Miss Maharlika na actually marami nang nakakaalam niyan. Kaya lang hindi lang masyado napag-uusapan na meron, sabi, di ba nabanggit nyo nga kanina, may nag-comment dyan sa comment section eh, na alam na daw ng media, may copy na daw ang media kung sino man yung nagpupulveron. Tama? Sino yung comment kanina? Oo. Hinahanap ko talaga, binalikan ko talaga. Ayan, si Gigi Place pala. Sabi niya, may kopya na pala mga militar, reporters at ibang politicians ng video na yan. So, may nalaman din ako na merong copy nito. Actually, ang may kopya nito ay babae. And yung babae ay kasing ganda ko. Ganyan. Babae talaga siya. Kasing ganda ko siya, tapos nakapangasawa siya ng politiko. So ang alam ko, may video siya yung patungkol sa issue ng pulveron. Pero hindi ko alam na yung mga reporters or even media meron na, pero hindi malabong mangyari po kasi yan eh. Alam niyo ang mga media, marami silang, di ba? Marami silang tawag dyan, sources, hindi resources, sources, di ba? Marami nagtitimbre sa media, di ba? Magaling din silang kumalap ng info, mga chismis nga sa artista, nalalaman nila, lalo pa sa mga politiko, di ba? Oh. And yung pinakadelikado, yung kung may kopya ang mga militar or ang mga men in uniform. Yan na. So siguro, ang pinakamagandang maglabas niyan, mga ate at kuya, ay ang ating mga kasundaluhan or ang militar ang dapat maglabas niyan. Kaya lang, paano? Like, halimbawa ay Philippine Air Force or maybe Navy or what? Philippine Army or maybe PNP? Opisina nila ang maglalabas, hindi yung personal account kung sino man ang sundalo or pulis o kung sino man yung man in uniform. So pinakamaganda nga kung sila ang maglabas niyan. Kasi sabi ni Miss Marlica, hindi nga raw siya ang may kopya ng video. Pero may mga nakakita na ng video na yan ha. Mamaya natin pag-usapan kung sino yung mga nakapanood ng video. So dahil nga sa pasabog ni Miss Marlica na 'di ba, dapat nang ilabas yung Polvoron video na yan ng matapos na ang paghihirap ng mga Pilipino, mabawasan kasi bumalik tayo sa we're back to zero mga ate at kuya eh. 'Di ba? Umulit na naman, parang panahon na ulit ng dilawan, mas malala. Mas malala pa nga sa martial law sabi, 'di ba? Silent martial law nga, 'di ba sabi? So, ilabas na raw 'yan kasi hindi naman tama na nalilin lang tayo. At syempre, kung nagpupulvoron kung sino man yung taong 'yun, paano niya kakalabanin ang problema natin sa pulvoron? Sa mumurahin at sa mamahaling pulvoron. Mamahaling pulvoron being kokaina, mumurahing pulvoron being tiabo, di ba? So, paano natin ireresolba ang problema na yan sa kumakalat na pulvoron na sabi nga ni Miss Maharlika, 5K yan nung panahon ni Tatay Digong, 1 gramo. Diyos ko po, 1 gramo, katitik. My God, 1 gramo, di isang pill lang yon. Kung ang pill ay 500 milligrams, sa 2 pills or capsule, no? Mag-imagine kayo ng capsule na 500 milligrams. Ganito yun, di ba? Ganito, mas payat pa sa kalingkingan natin. Or kung yung kasintaban ng kalingkingan natin, yan yung 1 gram. 5,000. Ganito kadaming siyabu. Ganito ka. Oo, mumurahing pulver pa lang yun ha. So, hindi masyadong gamitin sa Pilipinas kasi mga ate at kuya ang mamahaling pulveron unless mga anak ng mayayaman. At saka walang nagmamanufacture niya sa Pilipinas. Nung nakaraan nga may nasabat sa NAIA, di ba? Na-confiscate na galing abroad na kokaina and nakapasok ng Pilipinas, mabuti na huli sa airport. Ibig sabihin may demand sa Pilipinas, may gusto, 'di ba? May bibili, may customer ang mamahaling pulburon. At wala akong alam na may nagma-manufacture yan sa Pilipinas, so binili abroad. Kaya nga nakapasok sa airport, mabuti na harang. So sino baga ang bumibili ng mamahaling pulburon? Hindi yung mga mayayaman o yung mga may kaya, yan yung normal sa kanila yung, 'di ba, yung ganyang ka-afford nila yan eh. Baka mas bongga ang tama niyan. Pero yung mumurahing pulburon po mga ate at kuya na tiabo, ay kung dati 5K per gram, ganito kapal, ganito kadami, 'di ba? Ngayon po 900, totoo po yan, nagmumura ang pulburon. Nung sa lugar namin, naging 250 ang pulburon eh. Pero nayayamot yung mga addictus kasi nga wala masyadong talab, hindi daw maligat.
Sa Mindanao, 50 pesos makakabili ka ng pulburon. Gano'n katalamak ang pulburon panahon ni Ngoy-Ngoy. Kaya malaking pasalamatan natin kay PRRD na 'di ba, nagtabaan ang mga kapitbahay natin, Jody, tumahimik, 'di ba? 'Di ka na kinakabahang lumabas sa gabi. Ba't ngayon takot na naman tayo? Takot tayong magsalita, takot din tayong lumabas. Kalat ang krimen mga ate at kuya. Napanood ko kanina yung balita ng GMA, ready ko lang yung video ni PRRD ha, and then, kumbaga ano natin, tawag doon, namnamin natin ang mga sinabi ng dating Pangulo. Kanina kasi 'di ba na-stuck nga ako sa traffic dahil nga sa may mga nasira diyan sa ano, sa Rojas Boulevard or sa may nasirang kalsada or yung isang part ng EDSA yata. Nanonood kami ng ano, ng 24 oras, 'di ba? Siyempre buhay naman yung TV nung bus. Alam nyo, kasi pinapakita ng GMA7 yung mga nangyaring krimen sa Pilipinas. Ang dami mga dad kuya. Talagang nakaka-shock. Doon ako na-shock doon sa bus. Yung mag-asawa, binangbang. Kung nakuha sa CCTV na bus, syempre nasakay ako sa bus eh. Nakakatakot sumakay ng bus. Kuhang-kuha ng CCTV ng bus mga tat kuya na binangbang ng gunman yung mag-asawa, bulagta. Medyo nasa unahan pa sila ng bus. Akala ko nga yung bus driver yung binangbang, yung mag-asawang magkatabi. Takot mga tat kuya. Nakakatakot sa Pilipinas ngayon. At lalo pa nga, sabi ang plano daw ay sa next year ay paglalaanan daw ni Jahas na gorgorin ang mga kritiko, di ba? Mapa-vlogger abroad and mga bumabanat sa kanila na nasa Pilipinas. Nakakatakot lalo na next year. Lalo pa ngayon may pressure, di ba, na ilabas na nga yung pulveron video. So, baka itong pulveron video napanood ni PRRD mga ate at kuya. So, panoorin natin yung video ni dating Pangulong Duterte. At sabi ko nga po sa inyo, this was 2 years ago, panahon ng filing of candidacy, 2021, right? Baka nakapag-file na nga ng candidacy yung mga politiko. And, excuse me, may intel siya eh. Tapos nung mga nakaraang araw, nag-vlog si Miss Maharlika, nakasama pala daw sa, anong list nga yun? List? Yung sa War on Drugs ni PRRD? Yung sa listahan ng mga tutukhangin? Basta, di ba may listahan na gano'n? O na nandun dati, nalimutan ko na yung specific term, pero nandun sa listahan daw yung isang politiko and nagmakaawa lang ang kapatid, wag banggitin ang pangalan. O, nasa watch list, nalimutan ko na yung specific term, pero nag-vlog ako nung nakaraan yan. Silipin ko nga din eh. Pero panoorin natin yung video ni PRRD, namnamin natin ang kanyang mga sinabi dahil sabi ko nga in denial ako last year, sabi ko hindi si PBBM ang tinutukoy ni PRRD. Sabi ko it could be the other presidential balls, pero malabong si Pacquiao yun tsaka si Yorme. Kasi ang tinutukoy ni PRRD na presidential ball, anak mayaman. Hindi naman anak mayaman si Pacquiao tsaka si Yorme. Sabi ko, baka si Lenlen. Pero may ginamit na pronoun si PRRD, kaya tanggal si Lenlen sa tinutukoy niya. Sa listahan ng mga tinutukoy niya, di ba? Tanggal si Lenlen sa posibleng tinutukoy ni PRRD na nagkukukaina or nagpupulvuron. Okay, panoorin natin ang video ni dating Pangulong Duterte and kayo na ang magsabi kung sino ang tinutukoy niya. Kaya naman, di ba, in denial ako last year, kung todo depensa ako, hindi talaga si PBBM kasi hindi naman nag-drop ng name si PRRD eh. Pero kayo na po ang magsabi kung sino ang kanyang tinutukoy without naming names, okay? There's even a presidential candidate na nag-cocaine. May kandidato tayo na nagko-cocaine yan. Yung mga anak ng mga mayaman. Kaya ako nagtaka ako, anong nagawa yung tao niya? I'm just asking. What
contribution has he made para sa Pilipinas. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? He may twin hands down. Okay. If that is what the Filipino wants, go ahead. Okay. So, mga ate at kuya, ang ginamit niyang pronoun ay he. Ibig sabihin, lalaki ang tinutukoy niyang presidential last year or kandidato last year na tumatakbo na nagkukukaina. So, tanggal ang BFF Lenlen ko. Right? So, 10 naman yung presidential bulls tanggal na yung 3. Yung iba hindi kilala. So, may dalawa doon, may edad na, sino ba si Gonzales at saka si isa pang appointed ni Pierre din tumakbo rin. And I don't know, yung iba pa. But lalaki ang tinutukoy. Tapos binanggit pa niya na yung ama. Sabi niya, yung ama, oo. Parang ganon. So, sino ang presidential bull na kilala ang ama nung nanunungkulan? O, di ba? So, parang malinaw na. Sino sa mga tumakbong kandidato pagka-presidente last year ang kilala rin yung ama sa public service. And then, binanggit niya he has a very weak character. Weak. Ay nung mga sumunod na araw after yung BPRR ding, 'di ba? Banggitin na meron tayong kandidatong nagkukukaina. Maybe few weeks or few days after, binanggit niya na si PBBM ay weak and spoiled. Tama po, narco-list. Yun, narco-list. Nalimutan ko na yun. Thank you, Patty Defensor. Narco-list. Yun, yung listahan na sabi ay nandun daw yung kung sino man, tapos nakiusap lang yung kapatid na babae na wag daw pangalanan. O, di ba? So, ang sabi ni Miss Marlica sa vlog niya, pagsabihan mo yung kapatid mo na, kasi kaya daw gumamit, kaya daw nagpulveron dahil natalo, di ba? Na-depress. Natalo. So, hindi lang naman daw siya ang naging oily ang mukha, kasama din yung jowa. So, dalawa sila yung nag-baby powder, mag-jowa. So, ang sabi daw ni PRD, according to Miss Marlica, ay pagsabihan mo yung kapatid mo, hindi niya, kumbaga parang huwag mong daanin sa ganyan. Tumanggap ka ng pagkatalo, huwag mahina ang iyong character, huwag mahina ang iyong personalidad, ang loob. Hindi pa katapusan ng mundo porque natalo ka lang kung kailanman ng BFF ni Maui. Diba? Ganon. Huwag siyang mahina. Huwag ka magre-resort sa escape. Diba? Ang pulveron parang escape yan ng mga taong ayaw harapin ang realidad. Or what? Pwedeng ganon, diba? Kahit alak. Yung pag-inom ng alak, di ba? Although, pang-bonding yan sana, pag-celebrate. Yung iba kasi, pagtakas nila yan sa problema, ay inom. Even smoke. Eh di lalo na yung mamahaling bisyo. Natakasan mo ba ang problema dahil doon? And ano yun eh, pinagbabawal na substance. So eventually, di ba yung katinuan mo nababawasan, nadideform nga yung hindi lang katawan, kundi yung structure ng mukha, di ba? Tumatabingi nga, o may mannerism. Yung pupil ng mata, kapag mumurahing pulburon, lumiliit. Yung itim ng mata natin, lumiliit. Mukha kang nalilisik ang tingin mo kapag gumagamit ka ng mumurahing pulburon. Nakikita, lumiliit ang utak, nagsishrink ang utak, di ba? So, kaya sabi nga ng iba dyan, mga lutang daw yung iba. Lutang daw. Maybe. And kung ano-anong pwedeng maging side effect ng mga prohibited substance na yan, na ginagamit ng ibang, di ba, pangtakas sa problema, or maybe, I don't know, maybe that's how they bond with their peers, ng kanilang mga barkada, ganun, bonding nila, I don't know. Pero parang ang linaw na ng sinabi ni PRRD kung sino yung gumagamit niya, no? Sa tingin niyo mga ate at kuya, sino sa mga presidentiables last year? 10 sila, eliminated na si BFF Lenlen, si Isko, si
si Pacquiao, at maybe yung dalawang matandang tumakbo. So may 5 pa kayong options, including PBBM. Sino sa tingin nyo ang tinutukoy ni PRRD nagkokokaina? Nanalo ba ito o natalo nung nakaraang eleksyon? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.